lakas. Tumawa si Du Shichubay at sumagot, sige, saktong-sakto, ang ideyang ito ay talagang nababagay sa kanya, naisip niya sa kanyang tiyan. Mula sa itaas, itinaas ni Du Shichubay ang kanyang espada ng mataas, sumigaw ng malakas. Libu-libong kidlat ang nagtipon sa talam, na lumilikha ng isang napakagandang at nakakatakot na tanawin. Hindi nagpakita ng takot si Johnny. Sa halip, nanliit ang kanyang mga mata at ngumiti, na sinasabi, Du Shichubay, pinilit mo akong gawin ito. Pagkatapos, na may kapangyarihan na kasing laki ng kung siya ay tumatawag ng isang demonyo, pinalakas niya ang kanyang malakas na panloob na enerhiya mula sa kung saan lumabas ang isang higanteng demonic shadow. Ang demonic shadow at ang sword intent ni Du Shichubay ay marahas na nagbanggaan sa kalangitan, na lumilikha ng isang kahangahangang labanan. Sa kabilang banda, ang Master at Shaoyan ay sumigaw ng sabay-sabay, ito ang Devouring Heaven Demon Physique. Ang iba pang mga martial arts experts ay nag-usap-usap din. Ang pangalawang ranggo na Supreme Physique sa mga rangkang. Isang tao sa tabi niya ang hindi naiwasang sumigaw, hindi ka panipaniwala. Ang mga martial arts experts na may mas mataas na antas ng martial arts ay nagpatuloy na talakayin ito ng masigasig. Isang tao ang nagsabi, ang Central Continent ay talagang ang pinakamalakas. At ang taong katabi niya ay tumanggo sa pagsang-ayon. Tama iyan. Kahit ang pangalawang ranggo na Supreme Physique ay lumabas. Talagang baliw ang mundong ito. Habang nagiging lalong magulo ang laban, nakaramdam si Gong Shiking ng malamig na pawis na damaloy sa kanyang likod. Naisip niya sa kanyang sarili, ang Chaos Holy Land ay nagtatago ng mga bagay ng napakalalim. Hindi sapat na mayroong Shaoyan. Nagtatago din sila ng Devouring Heaven Demon Physique. Hindi, kailangan kong kunin si Du Shichubay para alisin ang lalaking ito. Sa pagiging determinado, si Gong Yiking ay muling telepathically na nagpasa kay Di Chubay. Du Shichubay, huwag kang magtipid. Alisin ang lalaking ito, si Du Shichubay. Nang marinig ito, ay tumingin lang sa direksyon ni Gonjekching at ngumiti na parang implicit na sumasang-ayon sa hiling, itinaas niya ang kanyang espada ng mataas, lumingon sa mga tao sa likod niya, at tinawag sila. Ang lakas ng lalaking ito ay masyadong malakas. Sabay-sabay na tayong lahat. Sabay-sabay, si Du Shichubay at ang mga taong ang mga pangalan ay tinawag lang ay sumigaw ng patayin, at sumugod patungo kay Johnny ng magkasama. Si Johnny, na napalibutan ng nagngangalit na demonic energy, ay hindi umatras nang makita niya silang papalapit. Nagpakita din siya ng isang hitsura sa kanila. Sabay-sabay kayong darating, ha, napakagaling. Ang kanyang boses ay, nagpakita ng isang malinaw na hamon at determinasyon sa masigla, matinding labanan. Isa sa mga umaatake na eksperto ang naglabas ng True Dragon Extinction Strike. Mukhang lumabas ang isang higanteng dragon image sa likod niya, na umiikot sa kanyang katawan, ang kanyang bibig ay handa na magblasto ng isang malaking fireball. Sumigaw siya, kainin mo ito. Nang makita ito, tumawa lang si Johnny at sinabi, laro ng bata. Agad, isang malaking itim na tanso na kampana ang lumabas, na pumulibot sa kanya na parang isang super effective na kalasag, ganap na hinaharangan ang malakas na atake ng Dragon Fire. Ang iba pang mga umaatake ay hindi natinag at agad na naglabas ng kanilang sariling mga teknik, kasama ang Colossal Strength Divine Blade at ang One Sword Across the Sky. Ang mga malalakas na atake na ito ay patuloy na bumabangga sa protective armor ni Chanes, pero lahat sila ay hinaharangan ng walang kamali-mali. Sa wakas, oras na ni Du Guokubay na kumilos. Nang makita na ang sitwasyon ay hindi nagbabago, itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, hayaan ninyo akong humarap dito. Libu-libong kidlat ang bumaba mula sa kalangitan, na nagta-target kay Johnny. Ito ang Seven Swords Combined, Thunder God Slash, isang napakalakas at mapagpasyang hampas. Ang iba pang mga eksperto na nanunood sa eksena na ito ay nakangangalang sa pambihirang kapangyarihan ni Du Guokubay, naisip sa kanilang sarili, ang Du Guokubay na ito ay mas malakas kaysa sa akin. Sa matinding labanan, patuloy na dinidirekta ni Du Guokubay ang lahat, sumisigaw sa kanyang mga supportive comrades, Yiwuan Daoji, pumasok kayo dito, Jiang Haan, nasaan ang iyong domain? Pigilan mo siya para sa akin. Si Jiang Haan, nang marinig ang utos, ay tumugon na may malakas na sigaw, buksan. Agad, ang God's Domain ni Haan ay na-activate,
na lumilikha ng isang seryosong mapaniil na kapaligiran. Si Tianyi ay naiinis sa patuloy na mga atake, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya para ihagis ang isang malaking hampas ng palad kay Duokubay at sa iba pa, sinusubukang sirain ang pagpapalibot. Ang hampas na ito ay labis na nasugatan si Duokubay, na umubo ng isang bibig ng dugo. Si Jiang Haoran, sa isang estado ng panik, ay sumigaw, "Damn it, hindi ko na kayang hawakan." Habang lihim na naisip, pigilan ko ang aking puwit. Ang lalaking ito ay mas up kaysa sa akin. Ang iba pang mga martial artists na nagdudulo sa isa't isa ay huminto din nang makita nila ang sitwasyon na ito. Isa sa kanila ang sumigaw, "Mga tao ng Desolate Ancient Sacred Ground, ang Devouring Heaven Demonic Physique na iyon ay masyadong malakas. Huminto muna tayo sa pag-aaway sa isa't isa at harapin muna siya." Ang lahat ay sumang-ayon ng walang anumang pagtutol. Sumang-ayon, go. Isang tao ang nanguna sa pagsugod, sumisigaw, lahat, umatake ng sabay-sabay. Kunin muna ang Devouring Heaven Demonic Physique na ito. Sinasabi na kapag nilamon ng Devouring Heaven Demonic Physique ang 8 Supreme Physiques, maliban sa Chaos Physique, ito ay makakapag-fuse sa Chaos Physique. Habang nagpapatuloy ang labanan, na-realize ni Johnny na ang sitwasyon ay lumalabas sa kontrol, na nagdulot sa kanya na maging balisa. Sumimangot siya, ang kanyang mga mata ay gumagala habang naisip niya, "Nako, alam ng ibang tao ang tungkol dito. Nakakagulo ito, mukhang kailangan kong baguhin ang aking mga plano." Naisip niya sa kanyang sarili, si LC Master ay nagmamasid sa laban. Isang lalaki ang lumapit at sinabi sa kanya, "Di Tianying, akala ko si Xiaoyan ang trump card ng iyong Chaos Sacred Grounds, pero ngayon nakikita ko na ito pala. Shani, talagang mahusay kayong magtago ng mga bagay." Sumimangot ang matandang master, naisip, orihinal na gusto kong gamitin ang clone ni Duokubay para patayin si Tanyi, pero ngayon mukhang pinalala ko ang mga bagay. Na-realize niya na sa sandaling ito, lahat ng sacred grounds at sects, lalo na ang mga may supreme physics, ay nakita ang Chaos Sacred Ground bilang isang tinak sa kanilang tabi, bulong niya. Ang Tianyi na ito ay nagtatago ng Devouring Heaven Demonic Physique. Tiyak na mayroon siyang ilang plano. Sina Liu at ang Undying Ancestor ay hindi lang ito babale-walein. Kaya kahit na hindi siya patayin ni Xiaoyan sa pagkakataong ito, magkakaroon ako ng dahilan para kunin siya at ikulong muna siya. Si Tianyi, na nararamdaman ang kagyat na sitwasyon, ay gumamit ng voice transmission para tanungin si Gong Ziking na i-verify ang impormasyon. Gong Ziking, lumabas na rin ang Devouring Heaven Demonic Physique, hindi mo ba sinasabi kay Jiu Shenyi na maginhawa na tanungin siya kung sino ako? Kinilala ni Gong Ziking ang kahalagahan ng impormasyon na ito at sumang-ayon, naisip, ang balita na ito ay masyadong mahalaga. Kailangan ko talagang i-report ito sa Shiny Old Ancestor. Pagkatapos ay ginamit ni Gong Ziking ang kanyang panloob na enerhiya para ipasa ang impormasyon na ito sa matandang ancestor. Matandang ancestor, sa Sacred Ground Exchange Meeting, isang Devouring Heaven Demonic Physique ang lumabas na pinangalan ng Johnny. Bago niya matapos, pinutol siya ng matandang ancestor, nagpapanik at nagtatanong, paano ito nangyari? Sino ang nagdulot sa kanya na ibunyag ang Devouring Heaven Demonic Physique? Isa siya sa atin. Protektahan mo siya para sa akin. Nakaramdam si Gong Ziking ng malaking presyon, ang pawis ay dumadaloy sa kanya, natatakot sa mga kahihinatnan. Kung alam ng Shenyi Old Ancestor na tinawag niya si Duokubay para i-pressure ang Devouring Heaven Demonic Physique, hindi siya naglakas loob na mag-isip pa tungkol sa posibleng resulta. Sa isang estado ng pagsisisi at pagkapahiya, ipinasa niya ang kanyang boses kay Johnny, na sinasabi, "Tini, mahal na pamangkin, nakikita ko na ang lahat bago iyan ay isang hindi pagkakaunawaan." Si Johnny ay galit sa terminong, mahal na pamangkin, Yumangal, mahal na pamangkin, my ass. Ako ay lolo ni Gushanis. Sinarili ko ang sarili ko sa loob ng 4,000 taon. Tinawag mo ako na mahal na pamangkin ng isang beses pa at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Alam ni Gong Ziking kung kailan address at mabilis na binago ang kanyang address. Matandang ancestor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ko bang sabihin kay Duokubay na magsanib puwersa sa mga tao? Sumagot pa rin si Johnny nang hindi komportable. Hindi,
ang devouring heaven demonic physique ay masyadong isang hate magnet. Tiyak na hindi ko maaaring ibunyag na mula ako sa Taichu Sacred Ground. Sabi ni Tian Yi kay Gongyi King. Susunod, kailangan mong iparamdam sa kanila na ako ay mula sa Chaos Sacred Ground para mailipat ko ang sisihin sa iba. Mayroon akong transmission talisman na nilinang ni Gu Sheni sa akin. Sa sandaling umalis ako sa Heaven's Blade Sacred Ground, aalis ako. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Nag-aalala pa rin si Gongyi King at sinabi, kung gayon, ano ang dapat mong gawin? Nakaisip siya ng isang ideya. Naiintindihan ko. Kung gayon, sasabihin ko kay Duokubay na bugbugin ang lahat dito hanggang mamatay. Walang sino man ang maghahinala na mula ka sa Taichu Sacred Ground. Si Chani pagkatapos makinig ay sinabi ng walang magawa. Bugbugin mo ang iyong ulo. Sabihin mo kay Duokubay na pigilan ang kanyang kapangyarihan. Kailangan kong mag-set up ng isang sound devouring barrier muna para hindi makakapag-admit ng pagkatalo si Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang patayin ng sigurado. Naiintindihan. Pagkatapos ay ipinasa ni Gang Ziking ang kanyang boses kay Duako. Mabilis na pigilan mo ang iyong kapangyarihan. Sumagot si Duokubay. Sige, naisip ni Duokubay. Mukhang si Chani ay talagang isang tao mula sa Taichu, pero masyadong malakas ang bastardo na ito. Kahit na ibunyag ko ang sarili ko, hindi ko siya mapapatay. Kaya, mas mabuti na sumuko at makinig kay Gang Xingcheng. Inatrust ni Duokubay ang kanyang galaw, tiningnan ang mga eksperto mula sa iba't ibang mga sekta at sinabi, lahat, mangyaring magtiis. Hayaan ninyo akong gumawa ng aking sword intent. Kasabay nito, ang mga hiyawan ng pagsang-ayon ay tumunog sa paligid niya. Sa isip ni Duokubay, may iniisip siyang ibang bagay. Kung hindi ko mapagloko si Chani, kung gayon, hayaan ko ang aking pangunahing katawan na maglabas ng isang malaking galaw para lokohin ang mga henyo na ito. Winagaway ni Chani ang kanyang kamay, at isang sound devouring formation. Isang stream ng purplish black light ang bumalot sa lugar. Lihim niyang naisip na tama siya, na si Duokubay ay medyo matalino. Saktong-sakto para sa kanya na mag-set up ng isang sound devouring formation. Pagkatapos matapos ang lahat, kalmado siyang lumipad palayo, na iniiwan sila ng isang pangungusap, tapos na. Aalis na ako, patayin ninyo si Xiaoyan. Nang marinig iyon, binuksan ni Jiang Haan ang kanyang bibig ng malaki at sumigaw, Heck, Tenny? Inaamin niya ang pagkatalo, pero ang tunog ay hinaharangan. Ano ang gagawin natin? Isang taong nakatayo sa likod niya ang agad na sumagot, ano ang gagawin natin? Ito ang perpektong pagkakataon para patayin si Xiaoyan. Ang lalaking katabi niya ay sumang-ayon, na sinasabi, tama iyan. Hindi siya maaaring umamin ng pagkatalo. Palibutan siya, huwag siyang patakbuhin. Malakas na sumigaw si Jiang Han. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na pumalibot kay Xiaoyan. Isa sa kanila ang tumuro ng daliri ng direkta sa kanya, mayabang, na sinasabi, Xia Yunyon, ikaw na ang susunod. Dumating na ang iyong araw ng kamatayan. Si Xia Yun, nang hindi umatras, ay kalmadong sinabi, dumating na ang taglagas. Oras na para anihin ang mga prutas. Habang nagsasalita siya, lihim niya silang sinusuri. Karamihan sa mga tao dito ay nilagyan ng demonic seeds. Oras na para sa pag-ani. Tiningnan ni Liu Tando si Chani na lumalakad patungo at nagtanong. Tian Yi, mahal na pamangkin, nag-set up ka ng isang sound swallowing shield. Hindi ba tiyan ay lubhang disadvantageous kay Xia Yin? Nagbibigay lang ng pagkakataon sa lahat para patayin si Xiaoyan. Si Diane na nakatayo sa tabi niya ay mabilis na inilantad ang kanyang mga salita. Liu Tando, huwag kang magkunwari. Ako ang nagsabi kay Chani na mag-set up ng sound swallowing shield. Ngayon, sisiguraduhin ko na ang mga tao ng Tai Chicho Holy Land ay hindi makakaalis sa arena. Nanlaki ang mga mata ni Chani sa gulat, naisip, kailan ako inayos niya. Ano ang ibig sabihin ni Diane dito? Ganoon ba nakakatakot si Xiaoyan? Tumayo si Gang Shaking na may mga kamay sa likod ng kanyang likod. At pagkatapos marinig kung ano ang sinabi ni Din Ian, sumagot siya, Diane, ang mga juniors ninyo ay mayabang pa rin tulad ng dati. Pero pinapayuhan kita na bilisan mong maghanda ng isang kabaong para sa iyong disipulo. Pagkatapos ay sumagot si Din Ian, kung gayon, panoorin mo ng mabuti.
Pagkatapos ay inihampas ni Xiaoyan ang isang malaking kamao. Ang diskarte ng pagprotekta sa tore ay natural na nangangailangan ng pagpatay sa klase ng manggagamot muna. Si Zhang Hihi habang tumatakbo ay lumingon sa kanyang mukha para tingnan ang kamao na nasa likod niya at sumigaw sa takot, "Iligtas niyo ako." Sa sandaling matatamaan na siya ni Xiaoyan, may lumabas. Ginamit ni Lai Changdi ang kanyang palad para harangan ang kanyang malaking kamao, na sinasabi, "Siya yun, ang iyong kalaban ay ako." Mabilis na hinugot ni Dugu Chubai ang kanyang espada, na naglabas ng isang heaven-cleaving sword strike habang yumangal siya, "Hindi, ang kanyang kalaban ay ako." Naisip niya sa kanyang sarili, ito ay isang magandang pagkakataon para mag-farm ng enlightenment counts. Napakalakas na ng aking pangunahing katawan. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya na hindi gawin, tulad ng naisip niya. Ang mga nanunood ay lahat ay natulala at sumigaw, ang espada ni Du Shichubai ay mas malakas kaysa sa dati. Isa pang tao ang sumunod. Tama iyan, tulad ng inaasahan mula sa numero 1 espada, Dao Master. Kahanga-hanga, tungkol sa kapangyarihan ng nakaraang sword slash, bahagyang umungol si Xiaoyan at sinabi, "Mga trick." Ginamit niya ang Chaos Fist. Pagkatapos, si Du Chubai ay tumayo sa himpapawid at naglabas ng 5 espada na bumubuo sa 5-element sword formation, sumisigaw, "Tanggapin mo ang isa pang galaw mula sa akin." Si Gong Yiking, nang makita ito, ay nagbigay ng isang kondisyon, Du Chubai. Kung magaling ang iyong pagganap, personal kitang irerekomenda na pumasok sa Lingyuan Grotto Heaven para sa isang beses na paglilinang. Pagkatapos ay tinanggap niya ang kasunduan, na sinasabi, "Okay." Pagkatapos ay pinalibutan siya ng 5 espada. Minanmanan ni Lutendo ang sitwasyon at nagsalita. Ang Dujiu Chubai na ito ay talagang tulad ng Dujiu Jian ng nakaraan. Isang tao at isang espada na nagwawalis sa buong Central Plains, walang kapantay sa kanyang mga kasama. Mahirap kalimutan kahit ngayon. Hinaplos ni Gong Sheking ang kanyang mahabang balbas, na sumasagot, "Ang Du Shiubay ay mas malakas kaysa kay Du Shiujian." Ilang soberano ang sumumpa ng mga panata sa buhay na ito. Si Du Chubai ay talagang naging numero 1 sword Dao Master. Paano siya magiging isang tao na maihahambing ni Du Shiujian? Si Dion pagkatapos marinig ito ay tumanggi na maging mas mababa, na sinasabi, "Kung ikukumpara sa aking disipulo, si Du Chubai ay basura lang." Naglakas loob ka bang tumaya ng 100 patak ng tunay na dugo ng inapo ng dragon sa akin para makita kung sinong sword daw ang mas malakas? Sumagot si Gong Yiking na may ilang pag-aatubili. Ito, naisip niya sa kanyang sarili. Iyan ay isang malaking taya. Saan niya kinukuha ang kanyang tiwala? Pagkatapos ay ginamit niya ang sound transmission para makipag-usap kay Chani. "Chani Ancestor, talaga bang malakas ang sword daw ni Xiao Yinis? Maaari bang tanggapin ang taya na ito?" Pagkatapos ay tumugon si Tianyi. "Hindi pa siya nakikipaglaban. Hindi ko alam, pero ikaw na isang great sage, ang iyong lakas ng loob ay masyadong maliit din, hindi ba?" Nang marinig iyon, itinaas ni Gong Sheking ang kanyang kamay at sumang-ayon, na sinasabi, "Okay, tumataya ako, pero limitado lang sa sword daw." Pagkatapos ay sumagot si Dian, "Mabuti." Narinig ng lahat ang mga salita ni Gong Sheking. Mangyaring tumulong na maging saksi para maiwasan ang isang tao na bumawi sa kanilang salita pagkatapos matalo. Pagkatapos magsalita, lumiwanag ang mukha ni Dintian at masayang naisip, hindi inaasahan, isang random na taya lang. Kumagat talaga ang lalaking ito. Napakatanga. Si Gong Sheking ay natural na hindi masaya sa mga salita ni Dantian at tiningnan siya ng masama. Sinasabing, "Denti, ikaw na bata, 100 patak lang ng tunay na dugo ng inapo ng dragon. Bakit ako na matandang lalaki ay babawi sa aking salita? Bukod pa rito, ang matatalo ay tiyak na ikaw." Malamig lang na sumagot si Dian, "Okay, kung gayon maghihintay at magmamasid tayo." Tumayo si Zoji sa likod, na naririnig ng malinaw ang buong taya at sinabi, "Ang lalaking iyon ay isang tanga. Bakit tumaya sa panalo o talo sa pagitan ni Xiao Yin at Du Shiuchi?" Naisip niya sa kanyang sarili, ang dalawang iyon ay parehong tao. Kung sino man ang matalo o manalo, hindi ba't nasa kay Dinta na sabihin? Nang makita siyang nakatayo doon, lumapit sina Lin Xiaoya at Shu Chun at binati siya, "Hello, Joe Big Brother." "Joe Big Brother, gising ka na."
Sumagot si Joji, kagigising ko lang din. Magpatuloy tayo na manood ng labanan. Pagkatapos ay naglabas si Xiaoyan ng kanyang ultimate move, ang Xuanbing Sword Sail. Pagkalipas ng isang segundo, agad na nawasak ang 5-element sword formation ni Dojio Chubais. Tense na sumigaw si Gongiking, hindi maganda. Baka matatalo na si Dushi Chubay. Sa oras na ito, sumugod din si Dojio Chubay palabas ng 5-element sword formation, pagkatapos ay matagumpay na ginamit ang Lightning Fury at Thunder God Slash para umatake. Sinuri ni Xiao Yunan ang sitwasyon at lihim na nagplano sa kanyang isip na, sunod ay dapat akong magpanggap. Ang dalawa ay umatake at tumakbo, naghahabulan mula sa isang lugar patungo sa isa pa na walang malinaw na mananalo. Si Gang Ziqing, na nakikita ang sitwasyon na mukhang medyo promising, hinaplos ang kanyang balbas at ngumiti ng bahagya. Sinasabing, hindi inaasahan, na ipasa na sa kanya ni Lele Zihan ang Lightning Sword Cannon, ang numero 1 Sword Saint na ito ay talagang walang pakialam sa mga pananaw ng bawat sekta. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo tayo. Agad siyang lumingon para sabihin ng mayabang, damitin, ikaw na bata. Bilis mong ilabas ang 100 patak ng tunay na dugo ng inapo ng dragon. Dahan-daang sumagot si DTN, hindi pa tapos. Huwag kang masyadong masaya. Nang marinig ito, umungol siya at sinabi ng may paghamak, huwag kang umiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Malakas na sinaksak ni Xiaoyan ang kanyang espada sa lupa, na nagdulot kay Dojio Chubay na matapan ng malayo dahil sa puwersa, na naglabas ng isang mahinang ungol ng sakit. Ang 4-symbol sword formation ay bumalot sa buong arena. Mabilis na na-realize ni Tianyi ang kanyang intensyon at sumigaw sa gulat, baliw siya. Bakit niya sinelyuhan ang arena? Baka talagang tiwala siyang patayin ang lahat sa arena. Ang mga nakatayo sa likod ni Xiaoyan ay nagsalita din. Nag-set up si Xiaoyan ng isang porma sayon. Masyado siyang baliw. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Isa pang tao ang sumingit. Lumalaban kay Dojio Chubay habang nagse-set up ng isang porma sayon. Baka isa siyang grandmaster ng mga porma sayon. Nang makita ang pagbabago ng sitwasyon, ngumiti si Ditian at tiningnan si Ganggi King, sinasabing, Gangshe King, umamin ka na ng pagkatalo. Sumagot siya, ito ay isang sword formation, hindi ang daw ng espada. Mabilis na sumagot si Daen. Hindi ba't ang ginagamit ni Dojio Chubay ay isang sword formation? Irritable na umungol si Gangshe King na nagsasabi, kaya ano kung matalo ako sa iyo? Sinelyuhan ni Xiaoyan ang ruta ng pagtakas. Tiyak na mamamatay siya ngayon. Walang takot na sumagot si Daen. Sa tingin mo ba ang aking disipulo ay tanga na naghahanap ng kamatayan? Mag-alala ka sa sarili mong mga tao. Sa sandaling ito sa arena, gumamit si Xiaoyan ng voice transmission para ipaalam sa lahat. Ngayon ay papatayin ko lang ang mga mula sa simulan ng oras na Holy Land at si Jiang Haoran. Ang mga hindi makikialam ay magiging ligtas at maayos. Agad na tumunog ang isang boses. Ang desolate ancient Holy Land ay umaatras. Kasunod nito, isang serye ng mga tao ang nagsabi, umatras si Dawuji. Umatras si Shang Wudao. Umatras si Yao Chen. Masayang ngumiti si Xiaoyan ng bahagya na tumitingin sa grupo ng mga tao mula sa simula ng Time Holy Land kasama si Tangkuran na nakatayo sa malayo at sinabi, kayo na lang ang natitira. Tapusin na natin ito. Naglakad si Lai Chang mula sa likod patungo kay Dojio Chubay na tiningnan siya ng may makahulugang mga mata at sinabi, Chubay, ngayon magsanib puwersa tayo. Ang yin at yang sa pagkakaisa, ang pinagsamang mga espada ay tiyak na matatalo siya. Tiningnan niya siya ng may pagkasuklam, naisip sa kanyang puso. Yin at yang may ask, maaari mo bang itigil ang pagkapit sa akin na tulad nito? Hindi na nakatiis si Xiaoyan, na nagpadala ng isang hampas sa palad patungo sa dalawa, sumisigaw, nakasusuklam. Dugi, at agad siyang naglabas ng mga galaw para harangan ang hampas ng palad ni Xiaoyan's. Tumalon si Shu Hai Ocean gamit ang Berserk Transformation, sumusugod patungo kay Jiang Haan, mabilis na nagpadala ng isang hampas ng palad patungo kay Xiaoyan. Lumabas ang isang higanteng kamay. Naisip niya sa kanyang sarili, ang lakas ng lalaking ito pagkatapos ng Berserk Transformation ay talagang maihahambing sa akin. Talagang nakakagulat, si Xiaoyan ay napalibutan sa gitna, na nagtitiis ng maraming hampas ng palad mula sa lahat ng direksyon sa parehong oras.
Bukod pa rito, ginagamit ni Jiang Yanhai mula sa likod ang kanyang mga palad para pagalingin sila. Naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili, ang HP Doctor na ito ay isang malaking istorbo. Kailangang alisin siya muna. Sa pag-iisip nito, agad na ginamit ni Xiaoyan ang kanyang kamay para i-activate ang isang Formasayon, na nagpapadala ng isang hampas ng palad. Agad na lumabas ang isang dragon, na umaakit sa atensyon ni Li Chang. Nakita ni Jiang Yanhai si Xiaoyan na lumalakad patungo sa kanya at sumigaw sa takot. Mabilis na ipinagsama ni Ling ang kanyang mga kamay na ginagamit ang spatial transposition technique. Agad pagkatapos nito, ang kanyang posisyon ay ipinagpalit kay Jiang Yanhai. Nag-teleport siya sa harap ni Xiaoyan na ginagamit ang kanyang palad para umatake. Mabilis siyang nagpadala ng isang hampas ng palad para harapin siya, na lumilikha ng dalawang napakalaking magkasalungat na puwersa. Samantala, sa kabilang panig, ginamit ni Jiang Yanhai ang isang espesyal na galaw para i-lockdown ang dragon na inilabas ni Xiaoyan at sinipsip din ang enerhiya mula dito. Sumigaw ang mga nanunood sa gulat, ang Life God Physique ay mayroon palang galaw na ito. Isa pang tao ang sumunod. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamahalagang espesyal na physique na nireranggo pagkatapos ng Supreme Physique na kilala bilang pinakamabisang assistant. Agad na pinagsama ni Xiaoyan ang kanyang dalawang kamay, sumisigaw ng malakas, sumabog. Isang malakas na asul na hampas ng palad ang ipinadala patungo sa kanya. Si Jiang Yanhai ay nasugatan, hawak ang kanyang dibdib habang sinusubukang tumakbo palayo at sinabi, lahat, subukan niyong magtiis. Magre-recover muna ako sandali. Gayunpaman, mula sa itaas, si Li Chang ay handa na magpadala ng isang hampas ng palad. Sinabi niya, siya yun, Real Dragon Frolic, ilang taon na tayong nagkahiwalay. Ngayon, kailangan kong hugasan ang kahihiyan mula sa nakaraan. Naglunsad siya ng isang napakalakas na Spatial Compulsion Palm Strike patungo kay Xiaoyan. Ang puwersa na iyon ay mabilis na bumalot sa buong katawan ni Xiaoyan's. Pagkatapos ay lihim siyang muling nag-assess. Si Lai Chang ay talagang mas malakas. Si Lai Chang ay mayabang ang mukha, iniladlad ang kanyang dalawang kamay na ginagamit ang isang asul na temporal na ilog ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Li Chendi, Go Time Clones. Agad, dalawang clone na magkapareho sa kanya ang lumabas sa magkabilang panig niya. Pagkatapos ay naglabas ang kanyang clone ng isang hampas ng palad patungo sa posisyon ni Xiaoyan's. Mabilis niyang ginamit ang Invincible Fist Imprint, madaling hinaharangan ang kanilang hampas ng palad. Pagkatapos harangan ang hampas ng palad, naramdaman ni Xiaoyan at naisip, ang isang panig ay medyo mas mahina, ang isang panig ay medyo mas malakas. Mukhang sila ay mga time clones ng nakaraan at ng hinaharap. Lumutang si Li Chang mula sa itaas, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sige, ipakita mo sa akin kung ano talaga ang mayroon ka. Umungol siya, na may mapanghamak na ngiti sa kanyang mukha. Kung ito lang ang mayroon ka, kung gayon tiyak na hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ni Li Tandi. Si Xiaoyan nang marinig yun ay medyo nagulat. Alam mo, na nagpipigil pa ako. Mula sa sidelines, hinaplos ni Gong Ziking ang kanyang mahabang balbas, na naglabas ng ilang mayabang na pagtawa. Sabihin mo sa akin, Diane, ang iyong disipulo ay tuluyan ng tapos ngayon, di ba? Nagdilim ang mukha ni Dining. Ang aking disipulo, paano mo nasabi iyan? Sa likod ni Xiaoyan, sabay-sabay na umatake sina Jiang Haoran, Dugo, Xu Bai, at Xu Haoxin, Yumangal. Kunin natin siya, patayin siya. Sa sandaling matatamaan na siya ng mga hampas ng palad na iyon, agad na pinatibay ni Xiaoyan ang kanyang paglilinang, na naglabas ng kanyang 5-element sacred body. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya, perpektong hinaharangan ang lahat ng mga atake na nagmumula sa bawat direksyon. Bumagsak si Jiang Haan mula sa itaas, sumisigaw, siya yun, sino ang nakakaalam na kahit ikaw ay magkakaroon ng araw na tulad nito? Naglabas si Xiaoyan ng isang matalim na titig kay Jiang Haan, ang kanyang isip ay nagmamadali. Kung gusto kong manalo dito, mayroon lang dalawang paraan. Maaaring ibunyag ang aking chaos body o ilabas ang aking spirit sacrificing clone. Pero ang aking spirit sacrificing clone ay halos hindi nagawa na makapasok sa puso ng Taichu. Gumawa ng desisyon si Xiaoyan, na naglabas ng isang malakas na sigaw. Sige,
halika na. Hayaan ninyo akong ipakita sa inyo kung ano talaga ang hitsura ng isang tunay na Chaos Body. Lumipad siya sa kalangitan, na ina-activate ang kanyang Chaos Body technique. Isang napakalaking pagdagsa ng kapangyarihan ang bumaba mula sa itaas, ganap na bumalat sa buong pagkatao ni Xiaoyans. Lahat ng lumalaban kay Xiaoyin at maging si Gungiking, na nanunood lang, lahat ay nakatitig, nakanganga sa matinding gulat, hindi man lang makakurap. Ang mga panga ng mga nanunood ay bumagsak, ang kanilang mga mata ay malaki na nakabukas sa sight. Lahat sila ay talagang nagulat. Holy cow, nakakabaliw yan. Napaka nakakatakot. Isang galaw lang ang tumalo kay Li Changdi Chaos Body. Talagang nabubuhay ito sa kanyang nakakatakot na pangalan. Naglabas si Xiaoyan ng isang malakas na ungol at naglabas ng isang suntok, na direktang naglalayon kay Shu Haiosh. Agad na pinatalsik si Shu Haiosh na lumilipad, na naglabas ng isang masakit na ungol habang siya ay inihagis palayo. At pagkatapos ay tumama ang isa pang suntok, na nagdulot sa kanya na umubo ng isang bibig ng sariwang dugo. Pero habang naguguluhan si Xiaoyin, sinunggaban ni Dugu Chubay ang pagkakataon at naglunsad ng isang patagang atake mula sa likod. Nakakabawas swerte para sa kanya. Madaling naramdaman ni Xiaoyan ito. Umiikot siya at naglunsad ng isang suntok, Yumangal, sinusubukan mong patagang atakehin ako. Mangyari ka, kaibigan. Agad na pinatalsik si Dog Chubay na lumilipad. Lumingon si Xiaoyan kay Ling Di. Isang ngiti ngayon sa kanyang mukha. Oh, akala mo ikaw lang ang maaaring tumawag ng mga kapangyarihan mula sa nakaraan at hinaharap. Hulaan mo, kaya ko rin. Pagkatapos ay itinuro ni Xiaoyan ang isang daliri ng dramatikong pataas, na naglabas ng kanyang ultimate move, ang Heavenly Immortal Blade Art. Agad, tatlong nakakasilaw na espada ang nag-materialize sa harap niya ng walang pag-aatubili. Ang bawat isa sa tatlong espada ay bumaril pasulong, tumagos ng direkta patungo kay Li Changde at sa kanyang dalawang clone. Si Li Changde ay pinatalsik pabalik, pinatalsik na lumilipad, at sabay-sabay na umubo ng isang malaking bibig ng sariwang dugo. Ang mga panga ng mga nanunood ay bumagsak, ang kanilang mga mata ay malaki na nakabukas sa sight. Lahat sila ay talagang nagulat. Holy cow, nakakabaliw yan. Napaka nakakatakot. Isang galaw lang ang tumalo kay Li Cheng, Chaos Body. Talagang nabubuhay ito sa kanyang nakakatakot na pangalan. Pagkatapos siyang ibagsak, mabilis na itinuon ni Xiaoyan ang kanyang paningin kay Zhang Yahai at nag-zoom ng direkta patungo sa kanya. Si Zhang Yahai, na nakaramdam ng agarang panganib, ay sumigaw sa takot, iligtas niyo ako. May sumagot naman agad, huwag kang magpanik. Kaya't blanka siyang napatingin doon. Agad na binalot ng Chaos Domain ang buong katawan ni Zhang Yaha. Si Li Changde, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay sinubukang gamitin ang kanyang special shift technique sa magkasalikop na kamay, ngunit walang nangyari. Nagngit-ngit siya at kinabahan. Ay, nako, hindi gumagana ang special shift. Si Xiaoyan, gamit ang kanyang Chaos Fist, ay agad na pinulbos ang special shift niya. Nang sandaling iyon, mula sa likod, muling sumugod sina Xiaoyan, Jiang Haan, Dugu Chubay, at Shu Haozin para umatake. Agad na sinagot ni Xia Yon ng isang malakas na suntok sa tiyan si Jiang Haan, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Sinundan niya ito ng isang diretsyong sipa sa katawan ni Shu Haiosh, na madali siyang napalipad. Si Dugu Chubi ay galit na umungal at pinakawala ng kanyang dimensional slash kay Xiaoyan, umaasang mahuhuli niya itong hindi handa. Ngunit sino ang mag-aakala? Mabilis na sinagot ni Xiao Yunyan gamit ang kanyang Chaos Fist, na nagpalipad kay Dugu Chubay sa malayo. Agad na lumapit si Li Changde, kinalong ang malubhang sugatan na katawan ni Dugu Chub sa kanyang mga braso, at puno ng lungkot ang kanyang boses, Chubay, huwag kang hayaang may mangyari sa'yo. Samantala, malinaw na pinaikit lang ni Dugu Chubay ang kanyang mga mata, nagkukunwaring walang malay. Ngunit sa kanyang isip, nagngangalit siya, tumigil ka. Ayos lang ako. Ang mga nanunood, nang mapagtanto ang sitwasyon, ay nagsimulang magtsismisan. Nako, dinudurog lang ng chaotic physique na yan ang lahat. May isa pang sumagot, walang makakatalo sa kanya. Tapos na tayo. Chaotic physique, ang pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan, nabibigyang katwiran ng hype. Si Don ay nabigla rin, nag-iisip, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang chaotic physique.
Hindi nakakagulat na hindi nag-atubili ang Grand Beginning Heavenly Emperor na sabihin sa akin na kailangan kong pagsamahin ang iba pang Supreme Physics at gumawa ng isang chaotic physics. Sinabi ni Ditya na dapat ay ibinigay na sa kanya ni Gonggi King ang 100 patak ng True Dragon Remnant Blood Essence sa ngayon. Tama, si Gonggi King, tinupad ang kanyang salita, ay ibinigay ito, sinabi, Dishan, sumusuko kami. Sabihin mo sa iyong disipulo na huminto. Si Dean, na hawak ang 100 patak ng True Dragon Remnant Blood Essence, ay seryosong tumingin sa kanya at sumagot, hindi ko magagawa iyon. Ayon sa mga patakaran, kailangan nilang sabihin mismo o mahulog sa arena. Si Gongzi King, na medyo hindi mapakali, ay gumamit ng sound transmission upang tanungin si Elder T, maaari mo bang alisin ang hadlang? Mabilis na sumagot ang matanda sa pamamagitan ng sound transmission. Hindi maaaring alisin. Wala ako sa arena. Hindi ako maaaring makialam sa mga labanan ng Sacred Round Exchange Myths. Pagkatapos magsalita, naisip niya sa kanyang sarili na may pagkadismaya. Mukhang lalo kong pinasama ang sitwasyon sa pagiging masyadong matalino. Sa arena, ginamit ni Xiaoyan ang isang killing palm upang paliparin si Chu Jingsha. Makalipas ang 1 segundo, natambo siya sa lupa na may masakit na ekspresyon. Mabilis na lumipad ang isang maliit na agos ng liwanag mula sa kanya. Pumasok ang kapangyarihang iyon sa katawan ni Xiaoyan, na ikinagulat niya. Ngumiti si Xiaoyan ng mayabang, nag-iisip, kaya, gumagana nga pala ang Devil Seed. Ang First Divine Physique, Berserker Physique. Narito na ako. Ang Berserk effect na ito ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan ko. Si Xiaoyan, hawak ang kanyang espada, ay tumingin sa grupo mula sa Grand Beginning Holy Land sa harap, sinabi, ngayon, Ferno na ninyo. Nag-transmit si Lai Chang, Jiang Ganghaan, bigyan mo ako ng oras. May paraan ako upang sirain ang Divo Uring Barrier. Sumang-ayon siya. Agad siyang lumapit kay Dushi Chubai na may mapagbigay na tingin, sinabi, Chubai, gawin na natin ito. Hanggat pinagsama natin ang ating mga espada, masisira natin ang Divo Uring Barrier. Sinabi niya, paano mo gustong pagsamahin ang ating mga espada? Masaya niyang sinabi, gamitin mo ang Year Sword upang baligtarin ang atake sa nakaraan. Pagkatapos ay gagamitin ko ang Time Profundity upang gawing lumabas ang atake bago lumitaw ang 4-symbol sword formation. Si Dojio Chubai na may 3 itim na linya sa kanyang ulo ay sinabi, masisira ba niya ng barrier? Galit siyang nag-isip, malamang, ngunit ayoko talagang tulungan ka. Hindi ba mas magandang hayaan ka na lang mamatay dito? Umusad si Li Chang at hinawakan ang kamay niya na may pagmamakaawa. Sinabi, Chang, huwag mo nang isipin. Maaari kong gamitin ang Special Profundities upang umalis sa arena, ngunit mamamatay ka. Tanging sa ganoong paraan ko lang magagawa kang mailabas. Nang marinig ito, naisip niya, kaya pala, ang taong ito ay maaaring umalis anumang oras. Mukhang hindi ko siya kayang panatilihin dito ngayon. Kalimutan na. Pagkatapos mag-isip, nagkunwari siyang masayang sumang-ayon, itinaas ang kanyang espada sa ere at sinabing, sige, pagsamahin natin ang ating mga espada. Sabay na pinakawala ng dalawa ang kanilang ultimate moves, ang Time Travel at ang Year Sword. Minanmanan ni Dayan ang sitwasyon, lumipad ng mataas, gumagawa ng plano sa kanyang isip habang ginagamit ni Dojio Chubai ang Year Sword, at ganap na ginagamit ang Time Profundities. Maaari ko siyang patayin. Si Jiang Haan ay nagpapagaling, sumigaw siya ng malakas upang tiyakin kay Jiang Haan, subukan mong labanan. Huwag mo siyang hayaang magkasakit. Sumagot si Senior Brotherly Jiang Haan, na hawak ang kanyang nasugatang katawan, sige. Umaban si Xiaoyan patungo sa malaking kamay ni Lai Chang. Naglunsad siya ng isang malakas na palad patungo sa kamay na iyon. Pagkatapos ay inindayog ni Xiaoyan ang kanyang espada patungo sa kanya, sumisigaw, mamatay ka. Si Liang Di ay tumingin sa kapangyarihan ng espadang dumarating sa kanya, natatakot na nag-iisip, nako, Chi, mamamatay na tayo dito. Itinaas ng mga disipulo ng Grand Beginning Holy Land ang kanilang mga kamay ng mataas, ibinubuhos ang lahat ng kanilang lakas upang harangan ang isang malakas na sinag ng liwanag na umaatake sa kanila. Lintik, gusto mo bang mamatay? Galit na sumugod si Xiaoyan patungo sa mga tao ng Grand Beginning Holy Land.
Ang isa sa mga tao ng Grand Beginning Holy Land ay sumimangot, galit na nagsabi, patayin mo si Liang Di at wala ka ng mga kalaban. Wala na kaming pagkakataon na patunayan ang aming Dao. Tumayo si Xiaoyan ng tuwid, inindayog ang kanyang espada ng mataas. Pinapalipad ang tatlong tao ng Grand Beginning Holy Land gamit ang isang ginintoang kapangyarihan na napapalibutan ng kidlat, pagkatapos ay tuwirang sumigaw, umalis kayo. Ang atake na may malaking kapangyarihan ay nagpatalsak ng dugo sa bibig ng tatlong tao ng Grand Beginning Holy Land, masakit na sumisigaw, napakalakas. Tumayo si Xiaoyan ng walang galaw, nakikita ang purple shield na dahan-dahang nabibiyak at nababasag, nagiging isang malaking guwang. Si Xiaoyan, na may bahagyang nagulat na ekspresyon, ay nag-isip sa kanyang sarili, malapit nang masira ang shield. Hindi ako sigurado kung mapapatay ko si Ling. Patayin muna ang doktor na iyon. Si Geng Shiqing ay nagngit-ngit, nilakihan ang kanyang mga mata sa pagkagulat, tumitingin sa harap, nag-iisip, sa wakas ay nalagpasan ang krisis. Biglang gumalaw si Xiaoyan ng kasing bilis ng kidlat, inilagay ang kanyang lakas sa isang suntok sa tiyan ni Jiang Yi, na nagpalipad sa kanya. Biglang nasuntok sa tiyan. Kaya, si Zhang Yi ay napatalsik patalikod, umuubo ng dugo, namimilipit sa sakit. Sina Jiang Yi, Gong Yiqing, at Li Changdi ay sumigaw ng kanyang pangalan sa takot. Ikaw na ang susunod. Patuloy na sumugod si Xiaoyan patungo kay Jiang Haochen at sumigaw ng malakas. Sumusuko ako. Itinaas ni Jiang Haochen ang kanyang mga kamay ng mataas, yumuko ang kanyang ulo, at takot na sumigaw ng kanyang pagsuko. Sumusuko ako, patuloy na sumigaw si Jung Haiyan. Nang marinig nila ang mga salita ni Jung Hon, ang tatlong tao mula sa Primordial Holy Land ay nagulat, naguluhan, at galit ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, inindayog ni Xiaoyan ang kanyang braso, bumubuo ng isang malakas na kamao, at sumugod sa harap. Mahigpit na sumigaw si Xiao Yunyan, ang pagsuko ay hindi sapat. Isang malakas na liwanag ang tumama kay Dang Haoshan, na nagpamimilipit sa kanya sa sakit. Hininto ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Lumitaw si Liu Tando at sumigaw, gamit ang kanyang kamay upang bumuo ng kapangyarihan upang harangan ang atake ni Xiaoyan. Si Liu Tando ay galit na sumimangot, pinigilan si Xiaoyan. Xiaoyan, aking kagalang-galang na pamangkin. Magpakita ka ng awa kung kaya mo. Sa akin na narito, hindi mo siya malalapitan. Si Xiaoyan, nagalit, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas at patuloy na sumugod sa harap, sumisigaw, hindi mo rin ako mapipigilan. Mabilis na hinawakan ni Liu Tando ang balikat ni Xiaoyan, pinipigilan siya. Walang silbi, tapos na ngayon, tumigil ka na dito. Si Jiang Hosian ay hawak ang kanyang sarili sa sakit, hindi alintana ang kanyang paligid. Biglang sumimangot si Xiaoyan sa pagtitiis, at isang pulang orb ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bedrock Art. Kahit na ito ay isang mental cultivation technique lamang, ang kasalukuyang mahinang mental strength ni Xiang Hon ay hindi maaaring makayanan ito, naisip ni Xiao Yan sa kanyang sarili. Biglang, ang katawan ni Jiang Ha ay kumislap na may kulay ube na liwanag. Pagkatapos, isang agos ng dugo ang sumabog mula sa kanyang noo. Itinaas niya ang parehong kamay upang hawakan ang kanyang ulo sa sakit. Si Jiang Haoxin ay bumagsak, walang galaw na nakahiga sa lupa na may isang pool ng dugo sa ilalim ng kanyang ulo. Nagulat si Liu Tando, nilingan ang kanyang ulo upang tingnan si Jiang Haoxin na nakahiga sa sementadong lupa, hawak pa rin ang balikat ni Xiao Yunis, pagkatapos ay malakas na idineklara, patay na siya. Ngumiti si Xiao Yunyan, tumingin kay Liu Tando at nagsalita. Senior Lu, hindi mo na ako kailangang hawakan pa, tama. Tapos na ang Holy Land Exchange Meet. Ginamit ni DTN ang isang binding spell upang itali si Chani. Sinabi niya, Kayan Yi, may ilang bagay na kailangan mong bumalik sa Primal Chaos Holy Land upang ipaliwanag. Tinanggap ni Chani, naiintindihan. Ang ama ni Jiang Hosens ay lumipad mula sa itaas. Si Jiang Hosen ay nakahiga ng walang galaw sa lupa. Patuloy siyang sumisigaw, Hay, hay. Ang matanda sa sakit ay sumigaw kay Xiaoyan. Xiaoyan, papatayin kita. Agad siyang pinakalma ni Liu Tando. Matandang kaibigan ng Sacred King Sect. Ito ay isang patas na laban. Mangyaring magpakita ng respeto para sa aking Heavenly Blade Holy Land. Pagkatapos ay kinuha ng matanda si Jiang Haoxin at lumipad,
hindi nakakalimutang mag-iwan ng banta. Xiaoyin, hintayin mo lang. Pagkatapos ay itinaas ni Liu Tando ang kanyang kamay at malakas na inihayag ang mga resulta. Idinideklara ko ang kampyon ng Holy Land Exchange Meet na ito bilang aking kagalang-galang na pamangkin, si Xiaoyan. Ang mga manunood ay masayang nag-usap sa kanilang sarili habang umaalis. Fair na, tapos na ang palabas. Fair na, sa paglitaw ng Primal Chaos, sino ang maaaring makipagkumpetensya? Seryosong malakas, komento ng isang tao. Sa pagkakataong ito, Lu Jiang. Primordial Holy Land, sumang-ayon ang isa pa. Oo, si Gong Shiking ay nawala ng 100 patak ng True Dragon Inherited Blood at 2 mahusay na general. Sinabi ni Diane kay Xiao Yunyan, dapat na tayong umalis dito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga matagal na gabi na magdulot ng mas maraming problema. Sumagot si Xiao Yunyan, naiintindihan. Si Diane, kasama sina Xia Yun at ang iba pa, ay lumipad sa kalangitan. Si Xia Yun ay balisa na sinabi kay Diane, Master, ngayon alam na ng lahat na ang Primal Chaos Holy Land ay hindi lamang may Primal Chaos Body, kundi pati na rin ang isang Heaven Devouring Demonic Body. Natatakot ako na hindi ito magandang balita. Sumang-ayon din si Diane. Oo, ngunit hindi na kailangang mag-alala sa ngayon. Kakalat lang ang balita. Wala pa silang oras upang mag-organisa ng mga tao para pumunta at patayin tayo. Tumingin si Xiaoyan kay Chani, na nakatali ni Ditian, at sinabi, Master, ang taong ito ay hindi nagsasalita kahit kailan. May kakaiba. Sabi ni Diane. Pagkatapos ay huminto si Diane at inatake si Chani. Madaling sinira ng atake si Chani. Sina Lin Xia at Zhou Wuji ay sumigaw ng may alarma. Ito ay isang clone. Si Dion, na bigla rin, ay sinabi, napakato nito. Maging ang isang tulad ko na malapit ng maging isang santo ay naloko. Si Xiaoyan, nalito, ay nagtanong, kailan siya umalis, Master? Hindi mo ba napansin? Nag-isip si Diane, pagkatapos ay sinabi, malamang nang gumawa ng hakbang si Liu Tando sa iyo. Nag-aalala ko na aagawin niya ang pagkakataon na saktan ka, kaya't ako ay na-distract. Natatakot ako na umalis na siya kasama ang mga tao mula sa Primordial Holy Land ngayon. Nagpatuloy si Xiaoyan, umalis na siya, ngunit iisipin ng iba na isa siya sa atin mula sa Primal Chaos Holy Land, sabi ni DTN na walang magawa. Dahil sa nangyari, maaari lang tayong bumalik sa ngayon. Sa pagkakataong ito, na-expose mo ang iyong Primal Chaos Body. Natatakot ako na magdudulot ito ng malaking gulo. Nagdilim ang mukha ni Xiaoyan, nag-iisip, ang aking future self ay partikular na sinabi sa akin na patayin si Chani at hinulaan din ang isang malaking sakuna para sa Primal Chaos Holy Land. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan upang bigyan ng babala si Leo, isang undying old ancestor. Sa pangunahing bulwagan ng Primordial Holy Land, gumawa si Gong Shiking ng isang magical vortex at lumitaw ang nakatali na si Chani. Ipinakilala ni Gong Shiking, ito ang mole na inayos ng ating Primordial Holy Land upang makapasok sa Primal Chaos Holy Land. Isa siya sa atin. Ang Sacrifice Spirit clone ni Xiao Yunis ay sumimangot sa pagkadismaya at sinabi, isa siya sa atin. Siya ang nag-set up ng Devouring Barrier, na nagdulot sa atin ng malaking pagkalugi. Kung hindi, kahit na hindi natin matalo si Xiaoyan, maaari sana tayong sumuko. Naguluhan na ipinaliwanag ni Tian Yi, lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Masiglang pinuna ng Spirit Sacrifice clone ni Xiao Yini si Chani. Sa tingin ko, nalinlang ka na ng Primordial Chaos Holy Land sa loob ng matagal na panahon, hindi ba? Kung hindi, bilang isang banal na anak, paano mo hindi malalaman na nabuo na ni Xiaoyan ang Chaos Body? Mabilis na ipinaliwanag ni Tian Yi. Talagang minamaliit ko si Xiaoyan. Hindi ko inaasahan na nabuo niya ang Chaos Body ng maaga. Inakala ko na ang pagsasanib lakas ninyo ay maaaring pumatay sa kanya, kaya partikular akong nag-set up ng Devouring Shield. Ang Spirit Sacrifice clone ni Xiaoyan ay bamulong. Nakikita ko na traidor ka lang. Pinahid ni Gong Ziking ang kanyang balbas at sumingit. Dugu Chubay, alam kong nagagalit ka, ngunit pinatutunayan siya ni Jiao Shenyi, kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi issue. Lihim siyang nag-isip, kung hindi dahil kay Jiao Shenyi, iisipin ko rin na may problema ang taong ito. Matapang na itinuro ng Spirit Sacrifice clone ni Xia Yan si Chani at malakas na idineklara,
kaya ano kung ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi issue? Pinatay niya sina Jiang Yahai, Shi Haoshen, at Jiang Haoran. Hindi na nag-abalang sumagot si Tian Yi. Ipinaliwanag niya, para sa iyo, dahil hindi masama ang iyong talento. Kung hindi, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang anumang bagay sa iyo. Dinurog ni Tian Yi ang item sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagpatuloy, Du Chubai, huwag kang mag-alala. Mayroon kang mahusay na talento, at ang ating Grand Beginning Holy Land ay tiyak na mag-aalaga sa iyo ng husto. Hindi ako ang iyong karibal. Hindi mo na kailangang puntiryahin ako. Gawin mo lang ang iyong sariling bagay. Pagkatapos noon, nag-teleport si Changi. Nagtaka si Gong Eking. Iyon ay isang jade talisman na ginawa ng isang quasi-emperor. Isang bagay na kahit isang quasi-emperor ay kailangang magbayad ng malaking halaga upang gawin. Sino ba talaga siya? Nag-isip ang spirit sacrifice clone ni Xiaoyan sa pagkalito. Siya ni Shen Yi. Ang taong ito ba ay anak ni Jiu Shanice, apo, o apo sa tuhod? Tumalikod si Gong Eking sa kanya at kay Edie at sinabi, "Tara na sa mga nakababatang henerasyon. Ikaw at si Edie na lang ang natitira. Husto namin kayong aalagaan." Masaya niyang tinanggap. Sige, sa Primordial Chaos Holy Land, sinabi ng Undying Old Ancestors, tama kayo. Para sa ating Holy Land na sabay na magkaroon ng Chaos Body at Heaven Devouring Demonic Body ay tiyak na magdudulot ng inggit mula sa iba sa loob ng maikling panahon. Huwag na nating hayaang lumabas si Xiaoyan para magsanay pa. Agad na sumagot si Diane, Old Ancestor, huwag kayong mag-alala. Ang clone ng batang ito ay nakapasok na sa Grand Beginning Holy Land, kaya kahit na ang kanyang pangunahing katawan ay hindi lumabas, hindi niya mapapalampas ang paglilinang. Kailangan ba nating ipahayag na si Team Yi ay hindi isa sa atin? Kung hindi, kailangan nating tanggapin ito ng pasibo. Agad na sumagot ang Undying Old Ancestor. Siyempre hindi. Hindi lang natin ito ipapahayag, ipapahayag din natin ito ng may pananalig. Iminungkahi ni Dion. Paano ang pag-aalok ng gantimpala ng isang quasi-emperor scripture? Sabi ng Undying Old Ancestor, hindi lang basta emperor scripture para sa bounty. Ito ay ang emperor scripture, ang kay Xia yun. Hindi mapigilan ni Diane at Xiaoyan na sumigaw sa pagkalito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Undying Old Ancestor, iyon ay isang heaven devouring demonic body na karapat-dapat sa presyo na iyon. Bukod pa rito, ang pagpatay kay Chani ay katumbas ng pagiging kaaway ng Grand Beginning, at ang Emperor Scripture ay sulit. Sa tingin ko, kahit na walang sinuman ang maglakas loob na kunin ang bounty, malinaw nitong ipapakita ang ating determinasyon. Binigyan ni na DTN at Xiaoyan ng thumbs up, pinupuri ang Undying Old Ancestor. Old Ancestor, napakatalino ninyo. Tumalikod si DTN at sinabi, pupunta na ako para mag-ulat sa Holy Lord ngayon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay at nagbigay ng isang bagay sa Undying Old Ancestor. Pagkatapos ay sinabi, Old Ancestor, ito ang aking demonic essence. Pakiusap na i-absorb ito. Sa ibang pagkakataon, maaari mong i-absorb ang mga demonic seeds na itinanim ko. Agad na sinabi ng Undying Old Ancestor, ang pag-absorb ng demonic seeds ay nangangailangan na magkapareho sila ng rank. Ano ang silbi ng mga demonic seeds na maaari mong itanim sa akin? Masayang sinabi ni Xiaoyan, Old Ancestor, hindi ninyo alam, ngunit marami akong itinanim na demonic seeds, at marami sa mga ito ay nasa Great Saint level. Sigurado ako na mas maraming Great Saints ang mabibiktima nito sa susunod. Lubos na nagulat ang Undying Old Ancestor sa mga salita ni Xiaoyan at agad na nagtanong, ano ang nangyayari? Napakalakas mo ba? Kinamot ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti ng maliwanag, sinabi, ganito po. Itinanim ko sila sa Essence Blood ng ilang True Dragon Remnants. Bilang resulta, sa Holy Land Exchange Meeting, ibinenta ng mga taong iyon ang Essence Blood doon mismo, at maraming Great Saints ang bumili nito upang gamitin. Nagulat at walang magawa ang Undying Old Ancestor, nag-iisip, bata, hindi ito pagtatanim ng demonic seeds. Ito ay pagkakalat ng isang salot. Pagkatapos ay nagbigay si Xiaoyan ng 2 Heavenly Emperor Scripture sa Undying Old Ancestor. Tumingin siya sa kanila at sinabi, Old Ancestor, sa pagkakataong ito, nakuha ko rin ang Heavenly Emperor Scripture 1 at Heavenly Emperor Scripture 2,
na naglalaman ng kumpletong Grand Daos ng oras at espasyo. Naalala ko na ang Forbidden Land ay may Heavenly Emperor Scripture 3, tama. Ang Undying Old Ancestor na nakanganga sa pagkagulat pagkatapos marinig ito, ay sumigaw, ano? Nakakuha ka ng 2 Emperor Scripture sa pagkakataong ito. Naku, napakaswerte mo talaga. Sandali, kukunin ko ito, sabi ng Undying Old Ancestor. Pagkatapos ay dinala niya ang Heavenly Emperor Scripture 3 para kay Xia at sinabi, narito, ngunit kaya mo ba talagang gawing lumitaw ang nilalaman ng Wordless Emperor Scripture na ito? Masayang tinanggap ni Xiaoyan ito at may kumpiyansa na sinabi, syempre. Ang Heavenly Emperor Scripture sa kamay ni Xiaoyan ay nagsimulang kumislap. Nagulat si Xiaoyan, nakatingin sa pagkalito sa maliwanag na kumikinang na Heavenly Emperor Scripture sa kanyang kamay, hindi makapagsalita. Ito ang Heavenly Emperor Scripture na nagpakita ng teksto. Tanging sa pamamagitan ng pagpapatunay ng daw ng oras at espasyo maaaring matagpuan ang Grand Daw ng oras, sumigaw si Xiaoyan sa pagkagulat. Ang Grand Daw ng Time-Space Fusion, ang senior na lumikha ng Emperor Scripture na ito ay talagang lampas sa imahinasyon. Tumalikod si Xiaoyan sa Undying Old Ancestor at sinabi, Old Ancestor, habang binabasa ang Emperor Scripture, nakatanggap din ako ng isang mensahe mula sa hinaharap na ipinadala sa akin. Sinabi nito sa akin na patayin ang demonic clone ni Chanes. Nag-isip ang Undying Old Ancestor, napakahirap na gawin akong umabant sa Quasi-Emperor dahil ang pinakamalaking problema ay hindi tungkol sa pagsasama-sama ng demonic seeds, kundi tungkol sa paggawa ng Quasi-Emperor Scripture. Katulad nito, dahil sa kahirapang ito, halos imposible na gawin si Leo na umabant sa posisyon na iyon. Mukhang napagtanto ni Xia yon ang isang bagay at sinabi, mukhang mas mahirap ito kaysa sa naisip ko. Tumingin ang Undying Old Ancestor sa kanya at sinabi, sige na, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Bagaman hindi ako makakaabante sa Quasi-Emperor, maaari pa rin akong magkaroon ng battle power ng isang Quasi-Emperor sa mga kritikal na sandali. Kaya na, hindi na maaaring panatilihing buhay ang East Divine Kings. Nagtaka si Xiaoyan sa kanya. Old Ancestor. Sinabi ng mensahe na patayin ang East Divine Kings, ngunit sa tingin ko ang dalawang iyon ay napakahina. Malamang ay wala silang malaking epekto sa pangkalahatang sitwasyon. Siya ay nag-isip, hindi ko rin naiintindihan ang puntong ito. Malalaman natin kapag nakarating tayo doon. Sa bulubundukin ng Dong Yu Peak, mahigpit na nagtanong ang Undying Old Ancestors, kayong dalawang East Divine Kings, sumali kayo sa Primordial Chaos Holy Land mula pagkabata, at kami mismo ang nagpalaki sa inyo. Bakit kayo magtataksil sa amin? Si Dong Yutong ay magalang na naghawak ng kanyang mga kamay at nagtanong sa Undying Old Ancestor, Old Ancestor. Ang junior na ito ay talagang hindi nagtaksil sa Primordial Chaos Holy Land. Mayroon bang ilang hindi pagkakaunawaan? Tumingin si Xiaoyin sa East Divine King at sinabi, East Divine King. Personal na sinabi sa akin ni Tian Yi na kayo ay nakakuha ng maraming benepisyo mula sa Grand Beginning sa pamamagitan ng pagtataksil sa Primordial Chaos Holy Land. Kung hindi, paano nakakaabante si Dang Yitong sa santo ng ganoon kabilis? Galit na umungal ang Undying Old Ancestor kay Dong Yuang, na nagdulot sa paligid na maging madilim at napuno ng isang mystical aura. Dali-dali na lumuhod si Dong Yuang at nagkautaw, Old Ancestor, orihinal akong nagpalitan lang ng ilang menor na hindi mahalagang bagay para sa kaunting benepisyo. Ang aking nakatatandang kapatid, pinilit niya ako. Nagnitnit si Dong Shenwong, nang gagalaiti. Napakaluwag ng espiritual na kapangyarihan ni Dong Yutong. Bahagya lang siyang pinigilan ng ninuno, at ibinuhos na niya ang lahat. Hindi maaari, hindi siya maaaring mamatay lang ng ganoon. Isang barrier ang nagsimulang magbukas sa ibabaw ng ulo ni Xiao Yunis na puno ng pagpatay. Naisip ni Dong Xinwong sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ni Xiaoyan bilang hostage, marahil ay mabubuhay ako. Agad na itinaas ng Undying Old Ancestor ang kanyang kamay at nag-chant ng isang incantation. Isang higanteng kamay ang hamarang sa barrier na ginawa ni Dong Shenwong na ikinagulat niya. Tumakas ang kaluluwa ni Qiangs mula sa katawan ni Dong Shenwong at sumigaw siya. Tunay na walang silbi si Dong Shenwong.
Iwinagayway ni Chiang ang kanyang kamay, lumilikha ng isang puwersa upang harangan ang higanteng kamay ng Undying Old Ancestor. Biglang sumigaw ang Undying Old Ancestor, Chiang ng Taichu Holy Land. Ikaw na matandang geyser, hindi ka pa rin patay. Ang katawan ni Chiwangs ay nagsimulang kumislap. At pagkatapos ay sinabi niya, huwag kang mag-alala, malapit na akong mamatay ngayon. Sumigaw ang Undying Old Ancestor. Gusto niyang mag-self-detonate. Shaoyan, Chaos Bell. Tinanggap ni Xia yun ang utos. Opo, isang malaking kampana ang bumagsak sa lupa, na ipinatawag ng dalawa sa kanila, ang Chaos Bell. Pagkatapos ay sumabog ang isang napakalakas na pagsabog sa tuktok ng Dongyupik, na sinunog ang buong lugar. Ang mga tao sa labas ay tumingin sa Dongyupik sa pagkalito, nagtataka, ano ang nangyayari? Sumigaw ang isang tao sa takot, ano ang nangyari? Ang lalaki na nakasuot ng berde ay nagulat din. Sinabi ng isa pang tao, mukhang ito ay ang Dongyupik. Lumipad ng mataas sina Xia Yun at ang Undying Old Ancestor upang maiwasan ang pagsabog. Nagtanong si Xia Yun na nalito. Old Ancestor, ano ang nangyayari? Sinusubukan ba niya kayong sunugin hanggang mamatay? Agad na tumanggi ang Undying Old Ancestor. Hindi ako ang target niya. Nagngit-ngit ang Undying Old Ancestor sa galit at nagpatuloy. Ang target niya ay sirain ang pundasyon ng ating Chaos Holy Land. Nagtanong si Xiao Yun, nalito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipinaliwanag ng Undying Old Ancestor. Ayon sa mga patakaran ng Holy Land, ang mga bagong promoted na santo ay may karapatan na pumunta sa War Ancestor upang pumili ng isang set ng Emperor Scriptures upang linangin. Ang target ni Shi Huang ay ang War Ancestor. Sumigaw si Xia Yun sa gulat. Ito ay isang malaking bagay. Kung mamatay ang War Ancestor, tapos na ang Chaos Holy Land. Napakatinding paraan, tama. Kung hindi tayo kumilos muna, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Sabi ng Undying Old Ancestor. Si Shaoyan ay nag-isip ng malalim. Mukhang ang mensahe na iniwan sa akin ng future self ay hindi biro. Dapat ko pa ring sundin ang mensahe at direkta na pumasok sa Nirvana Realm. Ang Chaos City Lord at Ditan ay lumipad mula sa malayo. Nagtanong ang Chaos City Lord, Old Ancestor, bakit may ganoong kalaking pagsabog kanina? Nagtanong si Ditian na balisa. Shaoyan, mahal kong disipulo, ayos ka lang ba? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.